Gandang hapon, Brad Broccoli. Sino po yun? Ako si Kapwa. Ako. Dito sa Kapwa. TikTok. Kapwa. Ah, Kapwa. Good afternoon po. Opo. ako, Brad ka po. magandang hapon, no? At ako ay isang membro, no? Na tinatawag ng Exiters. Tama po ba yun? Exiters. At Ah, ako ay at ako ay dati rin miyembro, no, ng LCGI. At ako Ayun, ay Inok. Ayun, XMCGI, Inok. Opo. yes, yes. Ano pong, ano, Nasa YouTube po ba kayo o paano po ba ito? Ano po ba? TikTok lang po, TikTok lang. TikTok, opo. Kasi nakikita ko na masugid, no, ang inyong plataforma, no, regarding doon sa mga dating kaanib, no, ng MCGI ni Brother Eli Soriano, no. Matagal ako nga Exeter yan, bro? naging membro. Oo Ha? daw eh. Exeter daw. Exeter na po kayo. Opo, Yun, matagal na okay. po. Nawala ako sa LCGI actually mga 2004. At ako ay naging miyembro diyan noong 1993 hanggang 2004. Inabot ko pa yung tinatawag na extension pasalamatan hanggang doon sa lumang pasalamatan doon sa likod ng palengke, no. At matagal akong naging miyembro diyan at alam ko ang mga ano dyan, at ang mga pinsang ko ay namatay din, no, bilang mga dating manggagawa rin dyan kay Brother Eli. So alam ko yung mga ilan dyan. Isa sa mga dahilan, no, kung bakit ako umalis din dyan kay Brother Eli dahil doon sa muna yung aral niya, no, yung pag-inom ng ihi, hindi ko matanggap yun. ano, hindi ko kayang tanggapin yung aral na yun. At Hindi nyo, talagang, kahit po lasahan, hindi kayo lumasa? ano po, brother? Joke lang. Kahit po lasahan ng konti, hindi po kayo lumasa. Hindi kayo Hindi na-curious. naman. Hindi po kayo na-curious Oo, kahit na dampi-dampi lang. oh. Ganun. Alam nyo, ang isa sa mga kaibigan ko diyan, naging kaibigan ko rin ay si Nedy Espanyol, no? Nabautismohan niya si Nedy October 15, 1999 at isa ako sa mga nag-asikaso diyan. Diyan na kung makikita nga ako ni Brother Willie, no? Santiago, familiar sa akin kapag nagkausap kami sila, no? At maging diyan sa mga dating mga dati hanggang do kung kilala niyo ba si Akong, tinatawag na Akong. Opo. Kilala po. Yung Soriano. yung kapatid ni Brother Eli, di ba? Opo. Alam niyo 'yon? Opo. Oo. So yung kanyang assistant noon na ang pangalan ay Macho, 'yon, best friend ko po 'yon. Best friend ko 'yon. Best friend ko 'yon, no? Matindi At si Brad. isa ako sa mga nagtaguyo doon sa mga babuyan ni Akong doon sa may San Simon, no. Yung halos wala pang mga bahay-bahay diyan. Kilala niyo yung anak ni Brad Akong, si Ramiro. Si Ramiro. Ayan, meron pa yung isa pa, yung kanyang para bang makasama, no. Kaya kilala niyo ba si Islao Soriano? Opo. Oo, yan, yung parang kasi assistant ka. Saka yung anak ni Robert Soriano, yung Dennis. Hindi ko po kilala eh. Pero, Yung Dennis, siya yung parang type, di ba yung ginagawa yung Oakland Pasalamatan? opo. Kung meron dito may mga edad-edad na rin, no? Yung Oakland Pasalamatan, yung parang siya yung naging supervisor doon, no? So, kasi di ba, halimbawa, papasok ka nung araw doon sa lumang Pasalamatan, yung wala pang masyadong extension, yung wala pa yung parang pabilog na itsura. So, parang hanggang doon niya nag-opisina yan si Dennis, anak ni Robert yan, no? Robert Soriano. Yan. Opo. At yan din nung panahon na yan, no? Itong si Danny Navales, no? Ay may mga inaaway diyan ng mga manggagawa, no? Talagang nagkatutukan pa ng baril diyan. O alam na mga tao yan diyan sa lugar na yan, no? Oo. Oo nga daw po. At yung mga ilang mga manggagawa diyan, yung iba diyang mga matatanda na inabot ko, kilala ko yan diyan, sila Baby De Jesus, ewan ko kung namumukha, kilala si Taba, no?
Opo. Yan ang isa sa mga nagturo sa akin dyan, regarding dyan. Worker po kayo. Matagal po kayong naging ano po ba kayo? Regular worker? Ay, hindi ako naging regular worker. Ako staff, no? Staff. Staff Oo, staff lang. Oo, na staff lang. Kasi meron akong trabaho, no? Kahit na ano, pero aktibo ako sa MCGI kasi meron akong professional work eh. ah, No? Isa nga yan sa mga isa yan sa mga kumbaga para bang na medyo nanlumo rin ako no kasi alam yan ang mga matatanda no na wag na tayo kumbaga noong mga panahon na yung alam nyo ba anong mga malalalim na dahilan bakit pinataasan yung mga pader ng pasalamatan? May knowledge kayo dyan? ay, opo lulusubin daw tayo Susumpitin natin ng munggo yung mga kalaban. Tama. O, ikaw ay tingin ko ikaw ay matandang kapatid na, no? Opo, Kasi opo. bibihira sa mga matatandang mga kapatid ang nakakaalam yan. Yan talaga ang reason yan. Kung bakit yan pinataasan, no? Yung pader na yan kasi at sinabi nga ni Brother Eli, no, na huwag na kayong mag-aral, no? Talagang ano niya, huwag na mag-aral, huwag na talagang mag-asawa, no? Gayahin niyo yung si Sister Lo, sabi niya, tingnan niyo naman, hindi yan nag-asawa, no? Yung mga panahon din na yun, ando pa si Willie, no? Yung mga time na yon. Yan ang mga reason yan. Kaya sabi niya, okay na tayo rito, maglugaw-lugaw tayo rito, magpaparami ako ng mga hayop diyan, no? Yan yung mga reason yan talaga. At yan ang isa sa mga dahilan na yan. Kaya medyo nanlumo ako no kasi ako ay nag-aaral no. Nag-aaral ako ng panahon na yon, no. At yung pinsan ko kasi namatay diyan sa ang dating daan no, bilang isang manggagawa, no? Diyan sa may pwede ko bang banggitin dito kung anong distrito? Wag. Okay lang po. Wag lang pangalan niya. Pwede po. Oo. Siya ay naasay sa Metro Manila, no? Oo, diyan sa may South. Baka kilala ko Oh, yan. yan. South po ako Oo, Paranaque. Paranaque, Opo. do, sa may sukat, no? Di ba? Kilala So, ko yan. siguro yan, Brad. Anong taon po yan? Oo, yan. Anong taon? Tapos, kaya kilala ko yan yung asawa ni Brother Daniel Rason, no? Yang Opo. si Ruga, mga ruga. Arlene. Dalaga pa yan. Yan ay taga Las Piñas, no? Diyan sa, ano nila, diyan sa may Pamplona. Pamplona. Yes. Pamplona. Kasi yung maliit na lokal diyan, ang bahay diyan na nakatira si Philip, no? Isang Opo, kilala ko po yan. Yung kanyang ko kung inabot mo yung sasakyan niya na ang pangalan ay Pinoy. Yan. Ay, Pinoy hindi po. na. So, yung may sasakyan yan, no? So, pati yung kanyang kapatid, no, na babae ni Arlene, may kilala ko, kanyang mga daddy, mommy, mga maliliit yan sila eh. Maliliit, di ba? Opo. Na Nadistino po ako dyan. Ganun ba? Ay, naging magagawa ka dyan sa Pamplona, lokal ng Pamplona? Opo. Yan ang Yes po. unang lokal, no? Isa yan sa mga unang lokal sa Las Piñas. Tapos Opo. yung sumunod dyan, yung sa may Talon. Alam mo yon? Opo. Sa Talon, Piñas. yung malapit sa Philippine Merchant Marine, yung eskwelahan ng mga nagsisiman. Opo. Alam ko po. Yan. Oo, yan. Tapos sumunod na lang dyan yung mga Lake San Isidro, di ba? Opo, Yan ang Almansa. mga ano yan. Almansa. Actually, bago na lang yan dyan sa Almansa. Ang isa sa mga namumuno rin dyan, kaibigan natin, no? Kilala mo yung mga Kabato. Kilala mo? Kabato? Hindi, baka sa mukha po. Mga Kabato. Si Engineer Kabato. No? Yan. Ang mga dyan sa Almansa. Eskwelahan yan eh. School yan ang umpisa eh. Opo. Yung may papasok ka doon sa loob, school. Yes po, papasok. Oo. Alam mo, yung school na yung brother eh, nung hindi pa sila member ng MCG, ay lakas ng eskwelahan na yun. Tapos, nung naging MCG, medyo bumaba yung enrolling nila. Tapos siguro napagpasyahan nila, napagtagang unti-unting nawala, hanggang inalis nila yung lokal doon sa eskwelahan, no? Inilipat nila doon sa labas. Nang malapit na sa may kalsada. Yan ang ano yan. Opo. So matagal din tayong naging member niya kaya nakakapagsalita ako ng
ganito. Tsaka, alam mo Brad, isa sa mga tinatanong sa akin dati, no, kung talagang ikaw ba talaga, kapwa at bayanihan, ay membro ng MCGI, sagot ko, ay opo. Actually, hanggang ngayon na Brother Broccoli, no, lahat ng kanta sa Imnaryo, sa ulado ko pa rin hanggang ngayon, kahit na ako ay hindi nakabilang sa MCGI, ano. Opo. Lahat ng kanta sa Imnaryo, kahit ngayon, ora mismo, kakantahin ko yan para sa'yo, no? Kakantahin ko yan para sa'yo. At yung mga, lalo na yung mga kanta ni Brother Eli, no? Yung kanyang, kanyang tape, yung unang-unang tape niya, di ba yung kulay blue? Kulay blue yun eh. Yung dala kong nakalimbag. Alam mo yon, Brother Opo. Broccoli? Opo. Yung dalang nakalimbag. Yan ang Opo. unang mga tape niya eh. Pero bago pa man din yon, may mga naunang tape na, yung puro ang mga kanta yung imnaryo. Kung inabot mo yon, puro imnaryo yung mga kanta. Opo. Mga Meron. ilang tape yun eh. Puro Mm. imnaryo ang mga kumakanta na ng mga MMRC. Opo. Yung mga choir na binuo ni Daniel Rason, no? Yan yung ano yan. Isa talaga sa mga reason yung talagang hindi ko matanggap yun, no? Yung pag-inom ng ihi. Isa yun sa mga aral talaga na hindi ko matanggap, no? Hanggang sa ngayon, yan ang hindi ko makita. Yung mga aral na yan. Tapos sa talagang ang nakita ko kasi talaga sa totoo lang yung malaking kaipokrituhan, no? ng iglesia, no? Na kumbaga parang ipinapakita na sila ay kumbaga humility, makatao, no? Pero in person, siyempre noong mga panahon na yan tayo ay bulag, no? Kasi naniniwala tayo noon mga panahon na yan. Totoo sila. Pero nung nakita ko, no, nabuksan yung mga mata ko, ay nakita ko mukhang kakaiba ang religious na ito. Ito yung matatawag kong kulto talaga, no? So maraming mga ganyan. So salamat sa Diyos, no? At may mga tao pa rin na bukas na ngayon ay nakikita nila na itong si Rason ay talagang halos nalis na, no? Alam mo sa totoo lang, komportable lang ang pag-uusapan kasi napatira din ako, Brother Broccoli, no, doon sa Apalit, Pampanga. Nakita ko rin yung pamumuhay ni Brother Eli. Na nakita ko rin yan, napatira din tayo diyan, no? So alam ko yung mga gawain niya, lalo na yung alam mo isa sa bagamat pinakamasayang araw din sa akin diyan yung construction ng Oplan Pasalamatan. Meron nun, ewan ko inabot mo yan, Broccoli, yung Oplan extension. Opo. Meron ganun eh, yung Oplan extension, no? So kasi yung mga kasama niya, puro mga babae. Pero mo nagbibistay, nagpapala. Actually, may video presentation pa nun eh. Kung natatanda mo, pinakita yung sa Pasalamatan eh. Na Oplan extension eh. Tapos, yan, nandoon pa ako nun. Pinakita pa ako yung mga time na yun. Ano. Tapos, yun lang ang mga kumbaga yung nakita ko naman yung dedication ni ni Brother Eli sa pag-aaral ng salita ng Diyos, no. Medyo talagang may guts talaga siya, talagang may tikas, may galing, no. At ito ay nakakalungkot lang at nakita ko itong generation na to, nakita ko na ipinamana niya yung pamamahala dito kay Rason. Mukhang talagang tuluyan ng bumagsak, no. At malayo sa kalingkingan ni Eli Soriano, yung mga aral na yan. Saka yung mga sinauna sinimula ni Brother Eli ay hindi ko na nakikita, no, doon sa pangalawa dito sa namumuno ngayon. At masyado na siyang parang entertainment and politically inclined, no, yung kanilang samahan. Opo. So yun ang nakikita kong diyan na Brother Broccoli. Salamat sa iyo, Brother Broccoli, at strong ka pa yung tulot mo, no, na makapagsalita ako sa program mo. Opo. Rinig mo, Brad. Pwede magtanong? Sige, okay. Natira ka sa Apalit, no? Can you confirm po na nagmumura si Best Don na dumadaguntong? Ay, hindi lang po dumadaguntong. Ito, dahil ako ay nakapag-level 1 din naman, no? Nakapag-level 1 din naman ako bilang isang manggagawa. Parang, kasi yan ang primary, kasi ang level 1 doon sa Muñoz,
Tapos nakatira ako sa Apalit. Hindi lamang nagmumura, brother Broccoli, no? Pati kaldero, mikropono lumilipad yan. Alam mo ba 'yon? Hindi po eh. Lumilipad yan. Talaga? Oo, talagang binabato yan, no? Binabato yan. Oo. Pag nagalit. At talagang duduruin ka niyan, tagang aatakihin ka niyan. Ha? Yes, hindi lang mura. Oh, nakita ng ay nako, kahit sinong matandang manggagawa from 2000 kasi medyo nawala ko sa linya yan, mga 2004. Yan. Pababa. Ha? Kaya kong ituro diyan, ha? Kung sino diyan yung actually, sa totoo lang, isa sa mga medyo marunong-runong diyan talaga na manggagawa ay si Slus talaga. Si Slus ang talagang may magaling diyan. Saka si Taba. Yan ang mga dekalibre diyan. Si Brother More, Bernardo Mauricio, ewan ko kilala mo dating sa ano yan, sa Suha yan. Yan ang mga belter diyan na tinatawag, no? Yung the rest, yung sila Sani Katan, nako wala yan. Wala yan. Sila Roland Ocampo, wala yan. Yang ang medyo malalakas lang mambuli diyan yung si Mel Magdaraog. Nako, alam ko yan, ha? Kilala ko yan. At saka yung si Bobby, kilala mo ba si DJ Barbecue? Brother Broccoli? Inabot mo yan? Sino po? DJ Barbecue. Hindi po eh. Sino po eh? Yan si Josel Malyari. Yun pala ang nickname niya. Radio name. Oo, kasi nag-radio yan. Ha? Nag-radio. DJ Barbecue ang pangalan niyan, ha? Yan, ha? Pwede mo idagdag yan sa mga sources mo. Yan. Kasi talagang ito ay personal encounter at personal experience ko ito, no? Kung sabihin nilang naninira, bakit? Personal kong encounter ito. So, tutulan nyo na hindi lang basta nagmumura, Brother Broccoli, no? Lumilipad ang mikropono. Lumilipad yan. Talagang kung tama ka, so malas mo, parang ganon. At saka ito pa, way back 99, teka lang tama, way back 1990, i-search nyo, basta way back 1990 na, siguro mga parting November to December, mga ganyan, tanda ko eh. Lumindol, no? At ako ay nasa Pasalamatan noon. Hindi pa salamat yun, ha? Nakatira kasi ako sa loob, lumindol yan. Talagang malakas ang pagkakalindol, ano? At akala ko noon, siyempre, medyo bulag pa tayo ng mga panahon na yon. Nakita ko, no, si Daniel Rason, no? At parang iba yata ang ginagawa, no? Ako, ano po yan? May mga malalaswang babasahin, doon sa kanyang hinihigaan. Wala, nakita ko po mismo. Yes. Oo. Kasi pumasok na eh. 'Di ba? Lumabas talaga naglabasan. Kasi ang lakas eh. Talagang ang lakas ng lindol, no? Naglabasan doon. Sabi ng mga kapatid, 'di ba? Tayo manalangin, 'di ba? Talagang nagpuntahan doon mga manggagawa, no? Doon pa yung pagkapapasok ka noon, ang gate doon pa sa kabila eh. Parang alam mo yung parting kanan, yung parang maliit na kanan pa yun eh. Kasi wala pa yung parang parking diyan sa may parang La Verdad eh, di ba? Hindi sa La Verdad, yung dating daanan ng tao, no, nung unang-una, maliit pa yun eh. Di ba doon sa may gasoline na pagkapasok mo, yan lang ang daanan nun eh. Yan, tapos dadiretso ka na doon, gate na yon. Gate na. Tapos yung kanan nun, di ba doon yung mga uli lang, doon yung opisina pa nun eh, yung admin office. Yan, sila Bet, kilala mo yung Bet Villanueva? Ay, hindi po eh. Kaya yan, isulat mo yan, ha? Mga pangalan na yan. Bet Villanueva, siya yung para bang katiwala doon sa mga pera. Kasama yan sila, asawa dati ni Willie Santiago, yung Angeles. Angeles. Oo, yan. Yan sila yan dyan. Ha? Yung si Bet manggagawa yan, manggagawa din yan. Ha?
Yan ang medyo parang nag-aano ng mga sweldo diyan sa palit mga time na yon, ha. Alam ko yan, pwede magsinungaling. At ang humahawa ang ano diyan, ewan ko kung kilala mo yung Engineer Jerry Caroro. Opo naman. Sila na sila. Yan ang mga namamahala diyan. Ang kasama diyan yung Robert, yung kapatid ni Brother Eli, no? Yan sila yan diyan. May assistant pa yan si Jerry noon na parang hindi ko nakalimutan ko lang yung pangalan pero parang Bisaya parang gano'n. Ha? So yun, nung lumindol na yung mga panahon na yon, abay may mga kasi first time ako nakapasok sa kwarto nila Daniel Rason no? Sabi ko, ganito pala kako kwarto. Di ba pagpapasok ko doon sa kwarto, ang daming labasan. Tapos nagulat nga ako doon, may swimming pool no? Parang may maliit na swimming. First time ako nakapasok kasi doon Yung mga time na yun. Hindi ko maintindihan. Lumilindol, pero pumasok po kayo sa kwarto. Bakit po Sa kwarto pumasok niya. kayo? Hindi kasi, di ba yung tapos na yung manalangin, siyempre para bang mayroong kasama ko noon yung dalawang parang seminarista. Yung mga, di ba may seminarista pa noon May mga may mga plakad sila pangalan, di ba? Ganun naman, di ba? Pagka may pinadala sa aming gamit. Ngayon, hindi kaya ng manggagawang babae, inakit sa taas. Nauna yung dalawang manggagawang babae, sumunod ako, bit ko yun. At doon ako nakapasok sa kwarto ni Daniel Rason, yung mga time na yun. Nagulat ako Ang daming malalas wabrad na magazine. Anong tatak ng magazine po? Efficient. Hindi ko na matandaan po talagang. Nagulat nga yung manggagawa noon no? Nagulat. Ang sagot na lang ang sagot kalimutan ko. Ayan, pagkabrat sa susunod, babalik ako dito, no? Sabihin ko yung pangalan ng dalawang manggagawang babae na yon. Ha? Sasabihin ko sa iyo kung anong pangalan ng dalawang babae na yon na manggagawa. Ang sagot na lang nila, hindi daw yung kay Brother Daniel. At hindi daw yung doon. Kumbaga para daw may nagdala noon sa Pero kasi ang nakakagulat kasi doon, bakit sa loob pa mismo ng kwarto ni Daniel Rason meron noon? Alam mo, ilang piraso, Brad? Volume. Parang collection. Volume. Parang koleksyonin mo yan buwan-buwan. Ibang klase yun. O kaya kung bibili ka noon ng isang as if updated pa noong mga panahon na yun no? Updated pa, no? Medyo. Ano Brad? Mga Pinay o international? Foreigner. So siyempre yung mga ganun na yun, hindi ko lang masyadong binigyang dahilan kasi ang iniisip ko baka nasa media siya, baka ako bahagi ito ng kanyang trabaho, no? Yung tinatawag na para bang at least meron siyang exposure sa ganun, no? Kasi parang right up ganun. So yun lang ang naisip ko, pero hindi ako nag-isip ng mas malalim na kumbaga naisip ko na lang yun nung ako ay wala na sa MCGI. Sabi ko bakit may ganong may mga ganong magazine sa loob, no? Yun ang isa yun, personal encounter ko to, no? Na nakita ko yan. Nakita ng mga mata ko yan. Oo, totoo yan Hindi ako pwede magkamali dyan kasi at buhay pa naman yung mga manggagawa na yun at yung mga tao na yun. Alam niya na umakyat kami doon. Hindi siya pwede magsinungaling sa akin, Dahil actually, hindi ko naman yun ma-encounter yung mga magazine kung hindi rin tinuro sa akin ng manggagawang babae na yun, no? Na tinuro. Kasi niligpit nila Niligpit So, yun ang yan. Tsaka yung mga panahon na yung Brad, no? Medyo parang nagliligaw-ligawan na yan si Arlene, no? Saka si Daniel. Yung mga 1999 kasi naririnig ko na yan kasi ito Brother Broccoli ko kwento ko lang, no? Kasi minsan pumupunta ako diyan sa Pamplona, no? Diyan kila Philip. Ngayon yung aking kaibigan din na membro ng MCGI,
Sa totoo lang, meron siyang crush kay Arlene. Ha? May crush siya kay Arlene. Eh, nagulat na lang kami, ang kanya palang karibal, si Daniel. Ah, si Daniel Rason. Sabi ko, abay bro, ay magpaalam ka na. Yung isang nga kapatid, biniro siya eh. Sabi niya, ba't hindi ka pa magbigti? So yung mga ganun ba. Kaya alam na alam ko yan, no? At sila pwedeng magsinungaling sa akin niya kasi pagka sinabi ko yan, kaya kong ano yan, panindigan niya, no? Ang mga bagay na yan. So yun bro, baka meron ka pang dagdag na tanong o ano? Kilala mo si Brad Kung kaya ko rin August? napagutin. Kilala mo si Brad August? Pamplona? Yung ano daw? August? Oh, Augusto. August. Yung parang kwat-kwat doon. Ang medyo... Teka lang, parang hindi ko na inaabot, hindi na ako kasi masyadong pamilya bro eh. Kasi natanda ko lang yung medyo may relevant sa akin ng konti kasi medyo close kasi ako kay Philip, no? Kay Philip kasi yung kanyang Pinoy na sasakyan noon, isa ako sa mga parang actually asawa niya, ang asawa niya taga Quezon eh. Ang asawa niya, no? Ang asawa ni Philip ay dating 7-day Adventist. Oh, iyan ang ano niya. Kaya madalas kong kakwentuhan yan. Halos madalas ako sa kanila. Tsaka yung Pinoy sasakyan niya noon, isa ako sa mga parang tumulong, no, para mapaayos yung sasakyan niya kasi nga ang katwiran nila para meron daw silang sasakyan linggo-linggo papunta ng Apalit, Pampanga. Pero yung mga dares kasi doon hindi ko na masyadong inaalam. Kaya lang ako medyo close kay doon sa tatay ni the daddy, no, ni Arlene. Sa totoo alam, mabait naman talaga, no? Abo, mabait. Mabait naman talaga. So yun ang ano ko diyan. O yun, Brother Broccoli, baka meron ka pang idadagdag o ano? So noong 2004 po, umexit na kayo. Yun yung time na paalis na si Bes papuntang Brazil. Exactly. Alam mo ba brother Broccoli nung nilusob ng mga INC, no, yung pasalamatan noon, yung NBI, tanda mo yon? Opo, Dahil lang sa kasong andoon ako na mismo sa loob. No? Andoon ako niya, no? Yung nagsampa sila ng kaso na yan. Nandiyan ako niya, kaya hindi yung mga panahon na yun, siyempre, pinagkatanggol-tanggol pa natin, di ba? Opo, overkill daw. Pinagtatanggol-tanggol pa natin yung mga time na yan kasi parang kawawang-kawawa, di ba? Opo. Pero yung time na yun, Brad, laging piniplay sa pasalamatan yung binugbog sa sa Palit Jollibee. Ay, oo, yan yung tandaan mo, yung mga INC yung di ba? Yun daw yung sinasabi na tandaan mo na nilagyan ng titanium. Alam mo 'yon? Yan yun. Kasi may binugbog doon, no? Doon sa may Jollibee. Doon sa may nilagyan ng halos doon nabasag ang bungo. Diba gano'n ang termino ni Brother Eli noon eh. Yan yung time na yan. Diyan dinala sa hospital, no? Diyan sa may Apalit diyan. Binugbog diyan ng mga INC diyan. Alam na alam ko kwento na yan. Kahit diyan sa lahat ng mga gilid-gilid diyan, no? Pati yung awayan doon sa may apartment doon sa may kabila, 'di ba? Doon sa may kasi pinadira ni Brother Eli yung 'di ba? So yung mga taga-subdivision doon nakatabi, wala ko familiar kami subdivision diyan eh. Nirereklamo nila yung pagpapapader ni Brother kasi parang kinukulong niya na eh. Kumbaga para bang wala man lang daw human consideration, nalagyan sila ng tinatawag na right of way. Yan ang inaano nila. Kasi si Brother gusto niya nga talagang halos kulungin na pati yung subdivision eh, parang ganoon eh. So alam na alam ko yan, yung buong kwento na yan. Tsaka yung harapan ng pasalamatan na yan, kung natandaan mo, nagkaroon din ng konting problema dyan noon kasi yung may-ari dyan ayaw pa ipagbili nung umpisa. Kasi nga, ang problema, kaya di siguro medyo napagbili yan. Kasi nga, para bang narigla, bibilin daw yan ng Iglesia ni Cristo. Oo. Yan ang niyan. Kaya siguro kahit medyo mahal,
napilitan silang bilhin, no? Tapos ang problema, hinihingi nila yan sa mga miyembro, no? Talagang may mga katok, ewan ko lang, inabot yung mga madaling araw, kakatukin ka ng manggagawa, no? Biruin mo, kakatukin ka ng manggagawa, no? Para, brother, pwede ba makahingi ng tulong sa'yo, ganyan-ganyan. Kasi, si Brother Eli, kailangan ng ganyan, ganito. Inabot ko yung mga time na yan. Ayan, tanong mo kay Brother Badong ko, nakikita ko, minsan na live yan eh. Si Brother Badong, kung sa personal lang, pagka nagkakwentuhan kami niya, maniniwala yan na nagkasama kami. Pagka kung mabigyan ako ng pagkakataon na makaharap ko siyang personal, no? Saka magkausap kami, alam niyan. Opo, Kasi mas manggagawa. malapit yan, no? Mas malapit yan sa mga kaila Surya. Mas malapit, totoo lang. Malapit yan, no? Talagang dakila ang tingin ko nung araw diya kay Brother Eli, no? Kaso nga lang talagang siguro para bang ginabayan din ako sa Diyos na lumayas diyan. So ganun na ba, Brother Broccoli, baka meron ka pang ano? Po. Teka. Brad, kamote, yung mga na dito sa Zoom, baka may tanong kayo, betrayed. Minsan lang si Brad. May ano pong meron kay Hamilan? Bakit close na close sila ni Bes? Alam mo anong background ni Hamilan, brother? Ang background ni Hamilan, anak po yan ng Aglipayan priest. Oh, hindi ko lang alam, no, kung anong kwento kung bakit napunta yung si Hamilan dyan kay Brother Eli. Basta nakakita ko na lang, parang katulad din yan nila Puto eh. Di ba? Tsaka nila, itong ito kasi medyo pabangkin naman ni Brother Eli itong isa. Pero yung kwento ni Hamilan, hindi ko lang alam kung bakit siya napunta dyan. Kasi number one talaga, kaya nagustuhan din ni Brother Eli yung si Hamilan, no? Is alam mo naman kasi para bang pagkakilantahan mo si Brother Eli at may talent ka sa piano, no? Magaling ka magpiano tapos maganda boses mo. Is talagang ano kanya, no? Tapos kapag nag-aano siya, yung 'di ba nangangaral siya, 'di ba? Meron siyang tinatawag na ad-lib na may mga kanta, 'di ba? Tapos sisingit yang si Hamilan. Yun ang parang ano sa kanya eh, para bang doon mo siya mapapasaya eh. Yun ang kasiyahan niya eh. Yung mga bagay na yun eh. Na hindi yun nakita niya sa mga ibang mga nakapalibot sa kanya. Si Hamilan lang ang nakakagawa nun. Tapos, itong si Hamilan, parang ang galing niya, no? Para bang malupit pa sa PA, no? Di ba? Kasi yung PA, medyo, ano pa yun eh, medyo parang katapano may boundary, no? Pero itong si Hamilan, no? Hanggang banyo, no? Hanggang banyo, sumusunod yan. So, yun ang ano, kasi na-encounter ko yan, no? Nung parang nagtatais si Brother Eli, no? Nagtatais siya, nandoon siya sa banyo. Yan si Hamilan, nandoon sa loob ng banyo, no? At ako doon sa labas, sinisilip-silip lang ako, para bang worry ako sa nangyayari, di ba? Parang ganon. Pero si Hamilan, yan, ganon ng ano niya, kumbaga talagang trusty talaga, no? Kasi pwede mo hanggang banyo nakakasama mo. So, hindi yan, alam ng mga ano yan, alam ng mga, tanong mo kay Labadong yan, alam nila yan. Nakikita nila yan. Opo. May nakita ko daw na nag-smack sa lips. Nakita niyo ba yan, Brad? Smack sa lips. Yun naman ang hindi ko na yun naman ang hindi ko mas nasasabihin ko lang sa inyo, Brother Broccoli, kung ano yung aking personal experience and encounter. Hindi ko naman nakita yun. Sige po. Si Yuli, nasaksihan niyo po ba ang pag-rise ni Ulysses? Oo, talaga. Oo, si Ulysses, nako, wala pang wala pang asawa. Asawa yan. Ang hilig niya ni Ulysses is pag picture lang umpisa eh. May hilig sa mag-picture. May kasama yung isang photographer eh. No?
Yan ang mga trip-trip niya noon, mag-picture-picture. Tapos nagkaroon ng rival nga yan si Hamilton sa si Ulysses Dahil sa pagka-PPA diyan kay Brother Eli. Kasi parang ang usapan sana nila diyan, para bang every 15 days si Hamilton, every 15 days si Ulysses. So parang hindi ganoon kasi iba talaga kapag kasama mo si Brother Eli Kasi ultimong mga credit cards, hawak mo yan Minsan nakapangalan yan sa'yo, no? Kasi para bang emergency, kung kailangan yan, hindi na kailangan ng ID kasi ikaw na mismo, parang nagiging trusty ka Ako, supplementary card holder. Kaya nga dahil doon, Brother Broccoli, natandaan mo, yung si Puto dahil diyan siya nasira Oh, actually si Puto naman kung tutuusin, ay nasobrahan naman talaga, no? Nasobrahan sa trusty, no? Hindi niya akalain na siguro kung hindi siya gumawa ng kamalian, hindi papansinin yung mga pinagbibili niya no? Yung mga pinagbibili niya, yung mga ginagawa niya, talagang gumawa lang talaga siya ng hindi maganda at may nagsumbong sa kanya, no? Kaya pati yung mga pagbili niya ng mga pampalaki, no? Nakita ro sa resibo doon sa credit card. Yan ang naging problema diyan. Opo. May ano po ba kayo? Ano sa tingin nyo yung mga bentahan ng alak sa Brazil? Mga panahon na yan, brother, wala na kasi ako diyan, no? So, Pero posible po ba? Kasi parang nagtinda naman, nag-allow si Best ng 3% alcohol sa palit. si Daniel Rason umiinom may wine yan, nagwa-wine yan. Yung pamilya nila Rason. Sila Bet. Meron. Naku po, may wine yan, no? Kasi ang katwiran kasi nila ganito. Kahit si Brother Eli umiinom ng wine yan, no? Umiinom yan. May wine doon sa nila kasi ang ganito yan Maganda raw ang wine, no? Kasi sabi niya, maganda raw yun sa puso. Maganda raw yun sa puso kaya meron sila noon. Umiinom sila. Yung mga beer nga lang saka yung mga sikat na mga alak, yun lang hindi ko nakita. Pero wine, nakita ko. Basta siguro mababa lang yung percentage. Ako naman kasi bakit nakita ko, kasi wine, nakita ko talaga kumakain sila pagka ganun, meron silang mga wine. Lalo na yung tatay ni Daniel Rason. Kasi may bahayan sa ano ba yung katabing bayan ng Apalit Brad na Bulacan? Taga dyan yan sila Kasi nakapunta ako sa bahay nila na yan parang bukid-bukid pa yung gilid Ang namamahala dyan, ang pangalan James, no? Iyon ang katiwala nila, nagbanggagawa yun Yun ang medyo close ko doon sa kanila Alam nila yan. May James silang katiwala na maliit na lalaki na maputi. James ang pangalan diyan sa bahay ni Daniel Rason. Alam nila yan. Ang talent ng James na yun, nanggugupit ng buhok. Magaling manggupit yun yun ang nagsama sa akin na sabi ko ano to? Kasi parang may siya. Sabi niya, ay wine yan. Sabi ko, ano ba to? Maganda kasi daw yan, Brad, kasi maganda raw sa puso. Umiinom sila. Pero sa araw po ba bawal ang wine? Walang binanggit, no? Bawal talaga. Ito pa ako kwento ko sa iyo, Brad. May isang manggagawa, ay isang miyembro, no? Meron siyang yung nagde-deliver siya ng beer and soft drinks. Alam mo 'yon? Na gusto niyang magmiyembro sa dating daan. Pinagsabihan siya na bawal magbenta ng alak. Bawal, tsaka bawal talaga yung mga alak-alak na 'yan. No? So ngayon, 'di ba? Siguro baka nagsisisi na siya kasi nagulat siya, no? Si Brother Eli pala doon sa Brazil. Baka si Daniel Rason mayroong mga bar doon sa Brazil, no?
Saka biruin mo, no? Bawal pala yung ganyan. Eh. Ngayon pala, pwede na. Yung napanood ko dun sa isang video mo yata yung Brother Broccoli, no? Na para bang ano ngayon kung bawal daw ang alak pero nagulat ako, no? Para bang inom na rin tayo ng alak, parang gano'n, di ba? Oh. Ano yun, nakakalungkot yun sa mga part na halimbawa namatay ka, no? Nung halimbawa namatay yung mga tawag diyan, yung mga naunang miyembro ng mga masigasig, 'di ba? Mga masigasig na nag-ano sa'yo, nakita yun ng mga mata ko, no? Namatay sa pananampalatayang gano'n. Tapos, at a certain point, dumating sa punto ng na pwede pala yung ganyan, no? So, ano yun? Inisyo, no? Ang mangyayari doon. Nakakainisyo sa ano nila. Kasi, pinaglaban nila yan, na bawal pala yan. Di ba? Talagang giniit nila. Tinakwil sila ng mga kaibigan nila, mga kasamahan nila dahil dyan sa pananampalatayang yan. Tapos sa ating panahon, pwede pala. Hindi. Ayun, Brother Broccoli. Ano po yan? Hypocrisy at its best. Pero may tanong po ako, sa aral po ba mismo, yun lang po bang ihi ang kinutisuran nyo o meron pang ibang aral? Hindi. Meron naman. Kasi ako, okay lang bang banggitin ko rito yung bago kong pananampalataya, Brother? Ako, okay lang. No, kasi ako ngayon ay kabilang sa Orthodox Church. Ano po yun? Orthodox Church? Parang Catholic din yun. Catholic ang Orthodox Church. So, tinitingnan ko kasi yung linya, no, na, kumbaga, wala kasing apostolic succession ang mga MCGI. Kumbaga, hindi nila kayang i-trace yung kanilang origin magmula ngayon hanggang sa panahon ng mga apostol. Opo, umanib daw sila. Umanib daw. Yan guys. So, ganun, Brother Broccoli. Pasensya ka na, Brother Broccoli, kung nabanggit ko yung Hindi, okay. kung gano'n, kung okay lang, Opo. So, sa tingin mo ba yung mga aral ni Chris ay mali-mali po talaga? Ako, Brother Broccoli, nung sa ngayon, naniniwala ko, hindi mali-mali, talagang mali, no? Kasi yung termino pa lang na mga kaanib sa iglesia ng Diyos, no? Kaanib, umanib, ang tanong diyan, kung umanib ka kasi, ang ibig sabihin niyan, kanino ka umanib? Sino tumanggap sa'yo? Diba? Kasi hindi lang pwede biblical kasi kailangan diyan may mga tinatawag na na kumbaga meron ka talagang kaya mong i-trace, no? I-trace yung mga bagay na sinasabi mo na aanib ka, ganun ka. Saka number 1 ay kung Biblia rin lang ang pag-uusapan, number 1, may sariling Biblia ba ang MCGI? May Bible scholars ba sila? O kaya Bible paleography, mga ganon. So ganon na, Brother Broccoli, no? So, iyon ang mga nakita ko lang sa aking pananaw, Brother Broccoli, sa aking opinion, sa aking sariling ngayon, itong aking sariling pag-aaral, no? Yun ang nakita ko lang, Brother Broccoli. Opo, maganda po sana. Familiar naman kayo sa live namin, no? Pagkagabi. Oo, nakikinig ako sa'yo. Minsan nagko-comment din ako during live mo. Kaya nga nagpapasalamat din ako sa iyo, Brother Broccoli, at nagkaroon ka ng ganitong platform, no? Kasi akala ko kasi ng mga panahon din na yun, nag-iisa rin lang ako. Kasi hindi ko alam na marami pala kami, no? Marami pala na dating MCGI, no, na umalis sa kanila, no. Opo, valid po. Kasi hanggang ngayon, Brother Broccoli, kahit sinong MCGI, tanongin mo tungkol dyan sa ihinin, hindi nila kayang explain yan. Actually, nung mga panahon niya kasi, itong si Sorin Legaspi, naanib ito, 1999, no? 1999 niya naanib, si Sorin Legaspi. At nakita ko ba mismo, talagang mismo, inamin niya, uminom din daw siya niyan.
no? At gusto pa nga niya yung mga panahon din na yun, no, nagra-radyo sila kay Don Manolo, no? Is para bang pinatutunayan nga, minsan nga nagsalita pa tong si Sorry, no? Inahamon niya yung mga pastor ng Jesus Miracle Crusade, no? Regarding diyan, no? Eh ngayon parang hindi na nila kaya ipaglaban yan. tsaka ang tanong ko diyan, no, kay Soren Legaspi na MCGI, bakit hindi mo akayin yung sarili mong pamilya diyan sa MCGI? O bakit yung asawa mo ay hindi mo magawang maging miyembro diyan ng mga anak mo? Ay ayun, Brother Broccoli. Ayun. Okay, sige po. Thank you po. Mga kasama, baka mayroon kayong tanong bago tayo magpaalam. Meron din isang gagawin na. Kamote, Inok, Betrayed, baka may question kayo? Wala na yata. Ayun, salamat sa iyo, Brother Broccoli, no, sa paraang pagtanggap mo sa akin dito, no. Muli humihingi ako ng paumanhin, no, sa lahat ng mga lahat ng sinabi ko dito, hindi yan kay Broccoli, no. Iyan ay lahat sa akin yan. No, iyan ay personal encounter ko, personal experience ko, kaya ako umalis diyan sa MCGI ni Brother Eli, no, at ni Daniel Rason. So yun lang po at magandang hapon sa lahat, Brother Broccoli. Thank you po, brother. I appreciate po yung time niyo po.